Hello po sa inyong lahat, mga kababayan. Kumusta po kayo? No? Good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So ngayon mga kababayan, by the way ako po pala si Ken Garcia sa mga hindi po nakakaalam. Meron po akong Facebook page, meron akong TikTok account, and ito yung ating YouTube channel. So ngayon po ay meron lang po tayong reaksyon na kung saan nagsalita na po si Senador Antonio Trillanes. So kaya daw po wala nang kawala si Duterte, wala nang pag-asa no na makauwi ng Pilipinas dahil siya pa lang ay solido na, no? Siya pa lang solido na ang kanyang hinahawakan ng mga ebidensya. Siya mismo, no? Nanggaling sa kanya na napakasolido ng kanyang pinanghahawakan bukod sa yung mga kaso, no, patungkol sa war on drugs, extrajudicial killings, pati na rin yung mga pera ng mga Duterte na mga nakadeposit no sa iba't ibang bangko. So ito po, pakinggan niyo po si Senador Antonio Trillanes na magsasalita, no? So reaksyonan po natin at pakinggan po natin. Ito po. Very confident. Kasi talagang tinindigan ko to since 2016. At nakita nyo, every time kino-confront ko si Duterte dito sa issue na to, talagang nawiwindang siya. Alam niya na meron akong hawak na solid. Kaya hindi niya to maharap. Pati si Sara, alam niyo yun, si Sara, not even a word about that. Nung pinatawag sa Senado si Mans Carpio at si Pulong, pinakita ko yung mga bank accounts nila. They can't even deny it eh. Tapos itong latest episode, nung challenge siya ng Quadcom to sign the waiver now, gumawa na eksena. Diba? Para ma-divert yung attention. Pasampal daw muna kayo. Oh. Nung pumayag akong pasampal, ay hindi daw pwede kasi joint account daw yun ng misis niya. Sabi ko, hindi joint account ng misis mo yan. Joint account yun ni Sara. Andiyan din naman si Sara. Pwede siyang pumirma ng waiver. I'm very confident. Kasi So narinig nyo mga kababayan na talagang pinanindigan ni Senador Antonio Trillanes IV, no, na tumatakbong mayor ngayon sa Caloocan, na talagang sulit, no? Sulit ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang mga proof o pruweba laban sa mga Duterte. Kaya mga kababayan, ito actually marami pa rin no ng mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mga mahihirap, mga pangit ang lahi na naniniwala na imbentong kwento lang ni Senador Antonio Trillanes itong lahat. So, sa mga hindi po nag-iisip, alam ko DDS lang naman ang hindi nag-iisip, tignan ninyong mabuti, no? Tignan ninyong mabuti. Kung nagsisinungaling si Trillanes, kung hindi totoo ang mga sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, bakit nga ba napunta sa kulungan si Digong ngayon? Yun lang ang pinakamalaking question mark. Kung nagsisinungaling si Senador Antonio Trillanes, the fourth, no, na tumatakbong mayor ngayon sa Caloocan, kung lahat ng pinaglalaban niya ay walang katotohanan, lahat ng pinaglalaban niya ay imbento lamang, no? Ay bakit ngayon si Digong nasa The Hague sa Netherlands at hawak ito sa kustodiya ng International Criminal Court? 'Di ba? Ganun lang naman. Napakalaking tanong. Napakalaking tanong. Kung si Senador Antonio Trillanes ay nagsisinungaling, no, at lahat ng kanyang ginagawa ay imbento lamang, hindi totoo, bakit hindi nyo naisip na oo nga naman? Kasi actually dati tinatawag ninyong trililing, tinatawag ninyo walang nagawa, puro paninira. Actually, nagbunga ang kanyang sinabi ninyong paninira. Nagbunga ang kanyang sinabi ninyong may tililing siya. Almost 8 years niyang pinaglaban ang para sa tama. Ako actually, isa ako sa nagbash sa kanya noon.
Pero sa ngayon, na-realize ko, na pagtanto-tanto ko, na kung talagang mali ang kanyang sinasabi laban sa mga Duterte, mula sa mga bank accounts, mula sa mga sangkot ito sa droga, itong pamilya ni Digong, tignan nyo naman ang nangyari. Di ba? Tignan nyo naman yung resulta. Nasaan ba si Digong ngayon? Ngayon ninyo i-explain mga didi shit. Di ba? Ngayon ninyo sabihin na hindi totoo ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes IV. Ngayon ninyo ipaliwanag sa anak ninyo, ngayon ninyo ipaliwanag sa pamilya ninyo, sa kapitbahay ninyo na sinungaling si Trillanes. So, kung sinungaling si Trillanes, walang hawak na sulid na ebidensya mula sa mga bank account kung gaano kadami ang pera, bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon. Yung mga properties ni Duterte, mga properties, no, mga property nila sa Davao. Ilang house and lot sa mga iba't ibang subdivision. Ilang house and lot sa San Juan, sa Parañaque, sa Pasig, sa Quezon City, sa Mindanao, sa Zamboanga del Norte, merong dalawa sa may Dipolog City. More on talaga sa Davao. 44 properties, house and lot yun, mga pagmamayari ni Duterte, na nakapangalan sa kanyang mga anak. 40 sa bandang Davao, 2 sa Zamboanga del Norte, meron pa dito sa Maynila. At bukod dun, may bilyon-bilyong pera o milyon-milyong transaksyon na pera ni Digong, ni Sara, ni Pulong, ng pangalawang asawa ni Digong, no? At kay Baste. At yung sinabi ni Trillanes noon na sangkot si Man Scarpio na asawa ni Sara at si Pulong Duterte sa illegal drug smuggling na 11 billion worth of shabu patungkol kay Michael Yang, totoo rin. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, magising na po kayo. Ngayon may tanong ko sa inyo, I challenge you all, DDS. Ngayon ninyo sabihin sinungaling si Trillanes. Bakit napakulong niya si Duterte kung hindi totoo at sinungaling siya? Dati minumura niyo siya. Dati pinagtawanan niyo siya. Dati sinabihan yung baliw. Dati sinabihan yung sundalong kanin. Ngayon ninyo yan sabihin, hindi ba kayo nahihiya? Ito lang ang bukod tanging tao na may paninindigan. Sa lahat ng naging politician sa Pilipinas, ito lang ang may bayag. Biruin nyo kung mamili kayo ng magaling mamuno, kung mamili kayo ng magaling, 'di ba, magdala ng tao, wala nang iba kundi ito. Ito yung may paninindigan, ito yung may bayag. Ito yung totoong soldier, ito yung totoong sundalo. Ito yung tinawag ninyong sundalong kanin noon. Pero hindi nyo lubos akalain na si Digong kaya niyang patumbahin. Ilang presidente kinalaban nito? 2. Si Gloria, si Digong. Tusta. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction ngayon na mismong si Senador Antonio Trillanes nagsabi, meron siyang mga sulid na ebidensya, no? At alam ng mga Duterte na may hawak siya na solid na evidence at kinakatakutan si Trillanes ng mga Duterte.